Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless
boundless love is everlasting. Your saving grace is so amazing. And all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting. Your saving grace is so amazing. And all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Pagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mapagpalang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kapatid, mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito na naman po tayo. Tayo na naman po ay magkakaroon ng isang oras na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at tutuklasin po natin ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, kung saan makakakuha po tayo ng mga aral, makapagpapatatag ng ating pananampalataya na magbigay ng pag-asa, magbigay ng katiyakan sa bawat isa sa atin sa ating kaligtasan. At ngayong umaga, ngayong oras na ito ay kasama natin ang ating butihing pastor, si Pastor Efraim Villaruel. Siya ang magbibigay ng kanyang pagbati sa bawat isa. Pastor? Magandang gabi at mainit, masaya, masiglang pagbati mula dito sa New York. Magandang umaga dito sa New York ngayon. At sa lahat ng ating mga kapatid, mga anak ng Diyos, Luzon, Visayas, Mindanao at kung saan pang bahagi ng sanlibutan, makaabot ang mensaheng ito, kayong lahat ay ating binabati muli sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay, Port Rafi, salamat uli na tayo ay magsasama-sama ngayon sa programang ito. Thank you. Maraming salamat, Pastor Epi. At akin ding muli ay welcome ang bawat isa at hinihimo na kung meron po kayong mga prayer requests, ay wag po kayong mag-atubili na ito po yung isulat dyan sa ating chat box upang ating may panalangin. Kung meron po kayong mga katanungan na gusto nyong linawin sa ating pag-aaral o sa mga nagdaang pag-aaral, ay feel free po na ito po ay inyong isulat ang inyong katanungan upang sa ganon ay ito po ay mabigyan ng liwanag o paglilinaw na ipagkakaloob ng ating butihing tagapagsalita si Pastor Epi.
At kung meron din po kayong reflection o komento sa ating ginawang pag-aaral, ay ganun din po ang inyong gagawin. Kung sa ganun, lahat po tayo ay makinabang at tumagos sa pamagitan po ng karunungan na nagbubuhat sa ating Panginoon. At sa ating pagpapatuloy ay aking pong inaanyahan ng lahat na tayo'y manalangin, damhin po natin ang presensya ng Panginoon, hilingin natin ang katalinuhan na nagbubuhat sa banal na Espiritu upang magbigay ng kapangyarihan ng ating mga salita na mapapag-aralan. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, o aming Ama, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sapagkat sa buong sanlinggong nagdaan, iningatan niyo po kami patuloy na ginabayan ang sumasaganang biyaya at pagpapala ng kalangitan ang naipagkaloob sa bawat isa sa amin. At sa oras nito, muli namin itinatagubilin ang aming gagawing pag-aaral. Hinihiling po namin, Ama, na inyong buksan ang aming mga paningin, ang aming mga pandinig, at lalo higit ang mata ng aming pangunawa upang sa ganun, Panginoon, bawat salita, kataga na aming mapag-aralan, ito po ay maunawaan namin at higit sa lahat magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Aking din tinatagubilin sa inyo ang inyong lingkod, si Pastor Epi, na siyang manguna sa oras nito. Gabayan niyo po siya, ang karunungan na nagbubuhat sa dyan sa inyo sa kaitaasan, ang pagkaloob sa Kanya upang sa ganun, Panginoon, sa Kanyang pagpapahayag, kayo at kayo lamang ang siyang maluwalhati. Maraming salamat, Ama, sa inyong patuloy na pagdinig sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon ay hindi ko na patatagalin pa. Atin nang ibigay ang oras at panahon para sa ating pag-aaral sa pamagitan ng kanyang abang lingkod, Pastor Ephraim Villaruel. Okay, muli isang magandang gabi dyan. At kung anong oras man ito marinig, mapanood, ang aming dalangin ay pagpalain tayo ng Panginoon at ang layunin ng ating programang ito ay magkaroon ang lahat ng anak ng Diyos, lahat ng kanyang linalang, na tayong lahat nahulog sa kasalanan, ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, maranasan natin yung kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil natatakot tayo na hindi tayo maligtas or natatakot tayo dahil parurusahan tayo ng Diyos, kung hindi ang ating pananampalataya ay maitayo sa bato ng ating kaligtasan ng ating Panginoon Hesus, na siya ang ating tinapay ng buhay. So ngayong gabi, napag-aralan natin sa unang mga pag-aaral, the first two studies natin, yung universal sin problem. Saan nag-umpisa ang kasalanan, paano pumasok dito sa sanlibutan, at naranasan natin. Ngayon, sa kasunod noon, dalawang pag-aaral natin tungkol naman sa pag-ibig ng Diyos, na siya ang likas ng Diyos mismo. At yun ang naging pundasyon ng ating kaligtasan. Wala nang iba. Yun lang ang kanyang pag-ibig. Minahal niya tayo, inibig niya tayo ng kanyang pag-ibig na agape, na siya ang dahilan kung bakit niya tayo linigtas habang tayo makasalanan, habang tayo rebelde sa kanya, wala tayong lakas sumunod sa kanya, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, papasok tayo sa kilos, the dynamics of the everlasting gospel. Paano isinagawa ng Panginoon ang kaligtasan natin doon kay Kristo. So magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na contrast sa dalawang Adam. Okay? So, the two Adams. Tingnan natin. Una, merong isang inventor ng relo na inintroduce niya ito sa mga popular na gumagawa ng relo, na kung pwede daw magkaroon ng relo na walang spring. Pero binigo siya ng mga gumagawa ng relong ito. Kaya ang ginawa niya, inintroduce niya sa mga Japanese yung relo na naimbento niya na walang spring. At para sa madaling kwento,
yung relo na walang spring, yan tinatawag na digital na relo. Mula yan ng mid-70s to early 80s. At nagkaroon nga ng tinatawag na digital na relo. Ngayon, modern na. Telepono dati may linyada, pwede palang mangyari na kahit walang linya. Ngayon, ang magiging tanong, paano tayo ng mga tao ngayon na namumuhay dito sa panahon ngayon, paano tayo maging nandoon sa isang taong nabuhay 2,000 years ago? Higit sa lahat, saan talaga tayo galing? So, dito sa magitan ng pag-aaral natin ng dalawang Adam, dito natin makikita kung paano sinagawa. Hindi natin mabubuong study nito. Dito muna tayo sa introduction kasi dapat maliwanag at ang gagamitin talaga natin ang Bible, kung anong tinuturo ng Bible sa atin. Kasi nako-confuse tayo sa ating kaligtasan at karamihan ang nangyayari, pumapasok yung denominational membership. Kung saan ka nakaugnay, yun ang nagtuturo na dito sa ugnayan mo sa grupong ito, doon nagkakaroon ng kaligtasan. Yan ay isa yan sa bahaging pandilinlang ng kaaway. Kaya kahit membro na tayo ng isang denomination, pero yung mindset natin, yung attitude natin, tinatawag ni Pablo dyan sa 1 Corinthians chapter 3, babes in Christ. Kristiyano tayo, pero yung mindset natin nandun pa rin sa sanlibutan. Kasi nga, nagkakaroon ng denominational competition. Wala tayong one mind talaga na dalhin yung gospel. More on orientation natin, papasok talaga sa denomination. Merong isang nag-comment na, kung talagang walang kaligtasan sa reliyon, bakit nagyayaya kayo ng mga tao pumasok sa inyong reliyon? O dyan na pumapasok. Kaya pag may mga tanong tayo mga kapatid, hindi natin ma-assure yung kasagutan. Pero pahintulutan lang natin na ang Bible ang sasagot sa ating mga katanungan. At syempre tayo ay ginagamit lang naman ng banal na Espiritu. Ang message lang ng Panginoon from the Word through the Holy Spirit. Ano? Ngayon, para makakonek ang Panginoon, gumagamit siya. So, lahat ng mga preachings, mga pagtuturo, kayong mga nakikinig, titingnan nyo talaga sa Bible kung ano ang tunay na itinuturo ng Panginoon. Ano? O kahit sinong nagtuturo, examine it. Pag-aralan, sasaliksikin nyo kung yung mga sinasabi. Kagaya na naman ngayon ni Kuya Epi. Hindi dahil Kuya Epi ito na. Subukan nyo, i-examine nyo sa Word of God. Yan, titingnan natin paano nangyayari ito na tayo nabubuhay ngayon nandun sa isang tao na si Kristo. Pero mas higit sa lahat, doon mismo sa unang tao na linalalang ng Diyos, nandun na tayo. Okay, tingnan natin ito. Kung minsan, meron mga magkakaibigan nagtutulungan, pero magkaiba yung mindset. Sa halip na meron silang ma-accomplish, mahirap ma-accomplish dahil nagsasalungat yung mindset, yung isip. Ano? Kagaya nitong nagbo-voting sila. Kung pareho pa abante yung pagsasagwan nila sa Bisaya, Bugsay. Anyway, parang nandyan yata si Sister Shalom. Ano, Sister Shalom? Pakishare nito sa ating mga kapatid dyan kung nakita natin na meron tayong blessing na tanggap dito. Saan ang tungo nila? Kagaya nito, nagbibisikleta. Kung pareho sila pa abante, tapos isang bisikleta yung ginagamit nila, saan ang mararating nila? Kaya dito sa dalawang Adam na pag-aaralan natin, ano ang kanilang similarities at ano ang kanilang kaibahan at ano ang kaugnayan ng dalawang taong ito sa ating kaligtasan. Dito mismo nakapundar ang ating pag-unawa at pagpapahayag ng Panginoon kung paano ang tao nahulog sa kasalanan dito sa mundo at paano tayo iniligtas. Okay? So, just in case antukin kayo, ito yung tatlong napakahalagang katotohanan na dapat natin malaman. Number 1, ang Diyos, linahalang niya ang lahat ng tao
sa pamamagitan ng isang tao. Hindi niya tayo linalang isa-isa. Kahit si Eva, galing si Eva sa the same material na linalang na ng Panginoon. Di ba yung unang study natin na pagkatapos pinorma ng Diyos ang tao sa lupa, hiningihan niya ng hininga ng buhay. Sa original noon, yung buhay na yon ay mga buhay. He breathed the breath of lives. Genesis 1:27 and 28. At mababasa niyo yung hininga ng buhay sa chapter 2, verse 7. May mga nagde-debate niyan, pero dito makikita natin. Kasi ang katotohanan nito, na kung paano tayo linalang ng Diyos sa isang tao, doon din tayo winasak ng kaaway. Kaya paglabas natin dito sa sanlibutan, cute yung mga baby, may mga baby tayo talagang napaka-cute. Talagang mag-aano pa yung kung saan nagmana yung beauty, yung pag baby pa yan, tapos paglaki, yung mga ugali. Tatanggi na kung saan nagmana yung ugali sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay. Ganyan na, no? So makikita natin. Anyway, pag may chance kayo, basahin yung Romans chapter 5, verses 12 to 18. Diyan dinidiscuss ni Pablo pagkatapos niya tayong in-establish sa verses 5 to 11 ng pag-ibig ng Diyos sa Romans chapter 5. Ang problema dito sa Romans chapter 5 verses 12 to 18, pag binasa nyo yan subukan nyo, spend time talaga mga kapatid. Hindi yung okay na yung meron tayong devotional. Pero spend time. Mag-aral hanggang i-reveal ito ng Panginoon. Naalala si Jacob, hindi niya bibitawan yung angel hanggang hindi siya pagpapalain. Pero hindi si Jacob ang bida doon. Hindi si Jacob ang kapitan doon. Ang Panginoon. Kung mabasa niyo yan, umiyak talaga si Jacob. Nagmakaawa talaga siya. Ganon din tayo. Tingnan natin, ang naging problema dito sa chapter 5 verses 12 to 18, kulang yung statement ni Pablo. So pag binasa mo yan, paano nagkasala yung tao? Nagkasala tayo kagaya ni Adam o doon kay Adam? So sa mga susunod, pag-aaralan natin yung verses 12 to 19 ng Romans chapter 5. Pag may chance. Dito muna tayo sa pinakabuo ng pag-aaral ng dalawang Adam. So una, linalang ng Diyos ang lahat ng tao sa magitan ng isang tao, yan ay si Adam. Nahulog tayo sa kasalanan, giniba tayo ng kaaway, sa magitan ng isang tao, yan mismo si Adam, yung unang linalang ng Diyos. Pero ito yung pinakamatindi, pundasyon na katotohanan na dapat natin malaman, na lahat ng tao, tinubos, iniligtas ng Diyos sa isang tao, actually, nagkatawang tao, at siya naging tao, yan ay si Kristo. Okay mga kapatid, napakahalaga ng katotohanan ito na dapat natin malaman, tanggapin upang ang ating karanasan sa paglilingkod sa Panginoon, meron tayong tamang pag-unawa, meron tayong tamang karanasan, meron tayong tamang mensaheng ibibigay sa mga tao. Sasabihin natin, bakit ba Epi, palagay mo ikaw lang ang tama na nagtuturo ng tao? Maraming sanga, maraming anggulo yung katotohanan. Ang binabahagi natin dito mga kapatid, yung pundasyon. So, meron din mga ibang nagtuturo hindi natin alam. Kaya maraming ginagamit ang Panginoon. At ipag-pray natin na ito ay privilege natin na mag-share ng katotohanan ito. Kaya pag nakita natin merong katotohanan dito, nakita natin liwanag, i-share talaga natin. Kasi hindi lahat tayo preacher hindi tayo lahat teacher. Pero may bahagi tayo sa gawain. Amen? Yan. Itong pangatlong ito ang ating paninindigan. Dahil ito ang bumubuo hindi ng magandang payo, kung hindi mabuting balita ng kaligtasan na nagbibigay sa atin ng buhay at patuloy na pag-asa ng ating kaligtasan. Habang tayo naghihintay ng pangalawang pagdating, maluwalhating pagdating ng Panginoon, tayo din naman ay nagbabahagi ng mensahe, the pure, unadulterated, non-commercialized gospel in its purity and its clarity. I-claim na natin yan ngayon. Ngayon, pag merong mali dyan, pag-aralan natin. Sabihin natin, sulat kayo dyan o magpadala ng message, Brother Epi o Kuya Epi. Ano?
Oh, yan. Tingnan natin. Punta muna tayo dito sa 1 Corinthians chapter 15, verses 21 and 22. Naka-contrast ito siya, no? Dito kay Adam at kay Kristo. Yan yung second Adam. So then through one transgression, there resulted condemnation to all men. Tingnan nyo yung dahil sa isang tao, kasalanan, pagkakasala ng isang tao, yung hatol tungo sa kamatayan dumating sa lahat ng tao. Walang exempted dito mga kapatid. Walang exempted. Kahit anong sanga ng liwanag ng pag-aaral, lahat ng tao ay may hatol sa kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao. Pero hindi natatapos yung istorya dito. Dahil totoo yan na nangyari sa atin, totoo rin ang solusyon ng Diyos diyan kay Kristo. Kaya pag may nakita tayong mga patay at naglilingkod tayo, nagsiservisyo tayo sa mga patay, kalahating katotohanan pa lang yan, yan ang actual na karanasan natin kay Adam. Pero hindi nga natatapos diyan. Kaya ganoon pa man o gayon pa man, even so through one act of righteousness, nagresulta ito ng pag-aaring ganap tungo sa buhay, yung buhay diyan, yung eternal life, tungo sa buhay na walang hanggan sa lahat din naman ng tao. Kaya ang katotohanan ito kailangan maipaabot sa lahat ng tao na involved tayo sa problema ng kasalanan. Ngunit in-involve din tayo ng Diyos sa pag-asa ng katiyakan ng kaligtasan ng pag-aaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan para sa lahat ng tao. Kita niyo kung gaano katindi, kaganda ng liwanag ng dalawang Adam na ito. Dito, yung, di ba si Kristo, John chapter 1 verse 14, and the word, yung word na yan, si Jesus yan. Chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Pagdating ng 14, and the word was made flesh. Nagkatawang tao at nanahan sa atin. So si Kristo, hindi siya pinahiram, pinadala siya, binigay talaga ng Ama para sa atin. Para magkaroon ng ano? Para magkaroon ng mabuting balita. Yan yung ebanghelyo. Pero si Apostol Pablo, siya ang ginamit, siya ang pinili ng Diyos upang ibahagi, ituro ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano? Si Jesus, siya yung mabuting balita ng kaligtasan, siya yung gumawa. Siya yung nag-execute. And of course, sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mula sa kanyang kapanganakan, pagbautismo, pamumuhay, hanggang kamatayan, pagkabuhay na maguli, pagbalik sa langit, kasama lagi ang banal na Espiritu. Magkasama silang tatlo. Father, Son, and Holy Spirit, involved silang lahat. So nung ginamit ng Panginoon si Pablo magpaliwanag nito. Pero ang original nito, yung tinatawag natin na doong kay Kristo, yung statement. Mababasa natin to kay Pablo sa lahat ng kanyang sinulat. Pag tinanggal mo itong parari lang ito, yung kay Kristo Jesus, o sa kanya, or kalakip niya, o doon sa minamahal. Lahat ng phrases na ito yung nagbubuo at si Kristo mismo ang composer or originator nito. Yung sinabi niyang sa John chapter 15 verse 5, di ba? Isa sa mga memory verses natin. No? Abide in me and I in you. Pag sinabi ng Panginoon na abide in me, tandaan natin mga kapatid, manatili tayo sa Kanya dahil nandoon na tayo sa Kanya. Hindi tayo mananatili yung papasok pa lang. Most of the time, pag binasa natin yung manatili tayo sa Kanya, parang galing tayo dito, tas tayo ang mag-i-initiate para pumasok tayo kay Kristo. Pero dito sinasabi ni Kristo, manatili kayo sa akin kasi nandun na tayo sa Kanya. Yan ang movement, yan ang kilos, yan ang galawan ng Diyos kay Kristo dala sa atin ng Panginoon tungo sa ating kaligtasan. Kaya ang tawag natin dito ay dynamics of the everlasting gospel. Movement. Kaya tayo nga ng mga Adventist, kaya mula tayo sa Advent movement. Kaya may kilos talaga. Kilos.
movement. So, ang nag-originate ng term na ito na together with Him, abide in Him, na pinaliwanag ni Pablo, tinuro ni Pablo, si Kristo mismo. Kaya si Kristo yung mabuting balita ng kaligtasan. Itinuro ni Pablo. Ngayon, siyempre wala namang Pablo, patay na si Pablo. Ngayon, puntahan natin yung isang talata sa Romans chapter 5 verse 18. Dahil sa kasalanan ng isang tao, Romans chapter 5 verse 18, kung anong Tagalog nyo dyan, sa ibang mga nakikinig ng Bisaya, Cebuanong gamitin nyo, sa Ilonggo, baka nakikinig sa atin mga ibang taga Aklan or Iloilo, Bacolod, ano? Because of one man's offense, judgment passed, dumating talaga sa lahat ng tao. Yan yung kalahati nito. Kaya pag merong patay, may sakit, kung anong mga naranasan natin dito sa libutan, ito yung kalahating katotohanan. Letter A pa lang ito. Romans chapter 5 verse 18a. Ngayon, para mabuo yan, bubuuhin natin ang talatang ito, ang buong katotohanan. Dahil din naman sa isang tao, sa pamamagitan ng kanyang pagiging masunurin, ang libreng kaloob. Ang kaloob talaga, libre yan eh. Pero gusto ipakita ni Pablo na tayo na bilang mga tao na nahulog sa kasalanan, wala tayong pwedeng ma-contribute sa ating kaligtasan para sa Panginoon. Meron nga tayong mga kanta tungkol sa sarili natin, yung Lord, I give my life to you. Maganda kantahin, pero mahirap maranasan. Kasi ang laman natin, ang likas natin, hindi ito magbibigay. Gusto lang ito tumanggap. Ay, hindi ko kinokontra yung kanta, pero subukan natin sa karanasan natin. Pagkatapos natin kumanta ng special number, Lord, give, I offer my life to you. Tingnan natin kung hanggang kailan itong ating paghahandog ng ating sarili. Ang pwede lang natin gawin sa Panginoon ay ipasakop ang ating sarili sa Kanya, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, balik tayo mga kapatid. Libreng kaloob. Kung anong nangyari, ganito yung sitwasyon natin kay Adam at kay Kristo. Yung kanilang similarities, yung ginawa ni Adan, apektado lahat ng tao. Yung ginawa naman ni Kristo, apektado lahat ng tao. Yan ang kanilang similarities. Ang kaibahan nila, yung epekto ng ginawa ni Adan na sa lahat ng tao ay kasalanan at kamatayan. Yun, wala tayong choice doon. Kaya pag sinabi ditong free gift, dito maghiwalay si Kristo at si Adan, kasi ang ginawa ni Kristo na kaligtasan para sa lahat ng tao, gagana muna yung ginawa ng Panginoon at binigay kay Adan at Eva, yung freedom of choice. Pipiliin nating tanggapin at magpasakop sa katotohanan ito. Nakuha natin mga kapatid? Oh. So ang libreng kaloob sa magitan ng pagiging masunurin ng isang taong ito, na yan ay si Kristo, dumating talaga sa lahat din naman ng tao. Kaya 15b. So sa karanasan natin na meron tayong mga mahal sa buhay na namatay, natutulog sila ngayon nandoon sa sementeryo, wala pang pumunta ng langit, nandiyan pa sila sa sementeryo, naghihintay ng maluwalhating pangalawang pagdating ng Panginoon. At pag hindi tayo naabutan na buhay pagdating ng Panginoon, tutulog din tayo, gigisingin tayo ng Panginoon. Kasi hindi na tayo magbabayad ng eternal death. Binayaran na yun ni Kristo. Ano? O, kaya pagdating ni Kristo, bubuhayan tayo. Pero paano yun? Ano yung dynamics nun? Bakit mabubuhay? Kahit yung hindi tumanggap kay Kristo, magkakaroon din ng pagkabuhay na mag-uli. Kasi involved din sila sa ginawa ng Diyos kay Kristo. Matindi, napakaganda nitong mga kapatid ng katotohanan ito. Alam nyo, sa Romans chapter 5, verses 12 to 19,
marami ng mga papel, panahon, ink, oras, at tao na patuloy nag-aaral nito. Pero pasalamat tayo sa Panginoon na out of that, yung mga efforts nila na binubuo ng Panginoon at pinipreserve ng Panginoon hanggang dumating sa punto na pinaabot niya sa atin yung maliwanag na mensahe. Ay, ganda nito mga kapatid. Hindi natin pwedeng basta-basta lang ibaliwala ang katotohanan ito. Sa mga iba sabi, papalik-balik, alam na natin. Iba mga kapatid, parang kanta yan, pagkakanta kayo, may practice talaga. Yung effort ng pagbiyahe, yung pagkanta, no? Pero ilang minutes nyo lang kakantahin yon. Kagaya din sa sports, yung practice volleyball, boxing, kung ano yan, anong sports, may practice talaga. So tayo din pinapractice, inuulit-ulit natin ang katotohanan ito kasi hindi siya bahagi sa atin eh. By nature, ayaw natin mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin naliliwanagan, umabot na ng 20 years tayo na Kristiyano, parang hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig. Kasi ayaw nga natin eh. Tapos, most of the time, okay yun kasi meron tayong mga devotional, mga basa-basa. Mag-spend time din tayo sa Bible. Hindi doon sa mga libro na sinusulat ng mga tao. Kasi ano lang yun eh, mga vitamins yun. Supplement ang tawag ko doon. Pero doon tayo sa main food. Yun mismo ang salita ng Diyos. Subukan natin mag-spend time. Yung iba naman, may goal na basahin yung Bible from Genesis to Revelation. Kung minsan nag-aaral tayo, may magsasabi, Brother AP, alam mo, nabasa ko na yung 3 times, 4 times yung Bible, pero parang ngayon ko lang nakita ito. Kasi, it's not enough to read the Bible. Pag-aaralan talaga natin, precepts upon precepts, line upon line. Pag-aaralan natin, no? Scripture to scripture, comparing spiritual things to spiritual. So dito makikita natin yung kabuuhan, bakit ganitong experience natin at bakit meron tayong tinatawag na pananampalataya. No? Yan. So, tayo bilang sangkatauhan, tayo yung extension or multiplication ng buhay na ibinigay ng Panginoon kay Adam. Mababasa natin yan sa Acts chapter 17 verse 26. Puntahan nyo, basahin nyo ngayon. Total, mabilis naman magbasa dyan sa mga gadgets natin eh. Diba? Nandiyan na yung mga gadgets natin. Acts 17:26. Ang background nito, si Pablo, nasa ministry siya, lakad ng lakad, doon sa may Athens. Nakita niya yung inscription na, sa Diyos na aming sinasambang hindi namin kilala. So out of that, pinuntahan niya, nag-preach siya doon. Ito yung Diyos na hindi nyo kilala. Siya yung naglalang ng langit at lupa, ng mga bukal na tubig. At sa magitan, dito sa verse 17, sa magitan ng isang dugo, yung word na blood dyan sa King James, out of one blood, buhay yan. Yan yung si Adam. Out of one blood, linalang niya, ginawa niya ang buong lahat ng mga bansa. So dito makikita na natin yung pundasyon saan tayo galing ang buhay natin. Linalang tayo ng Panginoon, hindi individual, kung hindi sa pamamagitan ng isang tao. Winasak tayo ng kaaway sa pamamagitan ng isang tao, si Adam. Ngunit linigtas tayo, inaring ganap, pinatawad sa pamamagitan din ng isang tao na siyang nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, yan ang ating Panginoong Hesus. Napakaganda nito mga kapatid. No? Yung word na Adam, maganda nga yung sa Tagalog, Adam. Sa mga Bisaya, Adan. Sa Hebrew, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay sangkatauhan. Ngayon, ito si Adam, sa magitan ng kanyang kasalanan na pagsuway, willfully and deliberately, tinanggihan niya ang banal na espiritu. So yung buhay na kanyang ibinigay sa atin, na ang intensyon ng Diyos na humayo kayo pagpakarami, itong mula kay Adan, ang buhay na yan na magpapakarami, yung madami na yung nagpapakarami, ito yung makaraming makasalanan. Yan ang masamang balita.
So Adam rejected, lost the Holy Spirit na siyang nananahan dapat. At ibinigyan niya tayo, He introduced a life that is condemned to death. Sa lahat ng tao, walang exempted dito. Kaya kung mapapansin yung mga kapatid, tinuturo ng Bible na you must be born again. Saan? In water and in spirit. Kasi patay tayo sa espiritu. Kaya kailangan natin mabuhay ng muli. Paano mangyari ito? Most of the time, yung baptism natin, subjective yung nagpabaptize tayo. Pero, ang pundasyon nito, doon mismo kay Kristo. Ano? So, kaya lang binibigay natin to. So ngayon, ang solusyon ng Diyos sa ating problema ng kasalanan doon kay Adam na buhay na kanyang ibinigay sa atin o ipinamana o pinasa. Hindi yung guilt ni Adan, liwanagin natin ito. Hindi yung guilt niya, kung hindi yung epekto ng kanyang kasalanan. Yun ang naman natin, yung likas. Hindi yung guilt. Kasi hindi pwedeng ipasa yung guilt ay. Okay? Ang Diyos mismo, si Father, sa kanyang dakilang pag-ibig, na ginawa niya si Kristo para maging tao, inilagay niya tayo, ipinagsama tayo. So Jesus Christ, siya yung naging huling Adam. Kaya dalawang Adam lang, wala nang pangatlo mga kapatid. Amen? So Christ, who became the last Adam, the second representative of the human race. Ginawa ng Diyos, pinag-isa tayo. Yung si Adam na nagkasala, binigay niya si Kristo na naging pangalawa o huling Adam. Tingnan natin dito sa 1 Corinthians chapter 15:21. Merong mga taong hindi naniniwala kasi na pagkabuhay na mag-uli. Kahit na-convert na sila, yung mga taga-Corinth, dahil sa turo ng mga Sadducees na walang resurrection, pag ang tao namatay, patay na talaga. So hindi nagbigay ng proof text si Pablo, binigay niya yung katotohanan doon kay Kristo. Ano ang nandun kay Kristo na solusyon sa problema natin kay Adan? So dito sa verse 21, dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Nakita natin yan? Ito yung verse 21, para siyang Romans chapter 5, verses 12 to 19. Tao lang. Dahil din naman sa isang tao, muling mabubuhay ang mga patay. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli. Pero wag tayong ma-discourage kasi ini-explain nga ito ni Pablo, sino itong isang tao na sa kanya dumating ang kamatayan at yung isa namang tao, dumating din naman ang pagkabuhay na mag-uli mula sa kamatayan. Alam nyo ang tindi ng pagkabuhay na mag-uli. Tayo, halimbawa, yung mga mahal natin sa buhay o pag mangyari man na mamatay tayo, ang ating pagkabuhay na mag-uli galing lang sa pagkatulog. Ang isa lamang na taong nagbigay ng pagkabuhay na mag-uli, si Kristo, kasi yung kanyang pinanggalingan ng word na mag-uli, uli. Pinagkabuhayan na mag-uli ay galing mismo doon sa kabayaran ng kasalanan, yung eternal death. Ganong kabigat yung pinanggalingan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga taong nandyan sa sementeryo, believers and unbelievers. Pero si Kristo, ang pinagmulan niya, yun mismong eternal death, na yun ang kabayaran ng kasalanan. Yun ang dinanas ni Kristo dun sa cross. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa kaluhalan ng tiyan ng Diyos, binuhay niya mag-uli ang ating Panginoon Hesus. Yun ang naging pundasyon ng ating pag-asang pagkabuhay na mag-uli mula sa tulog na kamatayan. Kaya doon sa bautismo, pag binangon ka ng nag-officiate na pastor, yun ang nagkakatawan ng makapangyarihan at maluwalhating pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Hesus. Dito sa verse 22, dito na ibinigay ni Pablo yung sarap ng katotohanan, ng buong katotohanan. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay dahil sa kasalanan ni Adam. Ang kabuuhan nito, hindi tayo iniwan ng Panginoon na
hopeless and helpless, gayon din naman kay Kristo. So maliwanag na ito mga kapatid, yung two Adams. Ang lahat ay bubuhayin. Kasama ba dito yung mga hindi naniniwala? Kasama. Magkaiba lang yung panahon ng pagbuhay sa kanila. Para ipakita ng Panginoon yung distansya ng pananampalataya at paglabag. Hindi sila pwedeng magsama. Kaya ang tinuturo ng Bible, lalo na sa aklat ni John, sumampalataya tayo doon kahit hindi natin maintindihan yung Word of God. Mas maganda pag maintindihan natin kasi mararanasan natin siya ng tama. Pero merong mga salita sa Bible na hindi natin maintindihan, basahin lang natin at tanggapin natin. Kagaya niyan, linalang ng Diyos ang sanlibutan ng 6 na araw, natapos ng 6 na araw na mahinga siya sa ikapitong araw. Hindi natin din maintindihan yan, paano lumitaw yung buwan. Isisingit ko lang to kasi merong mga taong naniniwala ng flat earth. Ang bilib ako kasi yung buwan bilog, yung araw bilog, yung mga planeta bilog, earth lang talaga yung flat. Kung saan galing yan, hindi natin alam. Ngunit, tanggapin natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Maliwanag sa atin ito mga kapatid. Tagalog pala ito, hindi Cebuano, hindi ko na lagyan ng caption. Kasi, nung present ko ito, Cebuano yan. Doon sa Mindanao. Nung nandiyan ako, nandiyan yata si Sister Shalom, tsaka yung ibang mga kapatid natin sa Mansabay. Anyway, so mga kapatid, dito tayo muna puputulin muna natin yung pag-aaral natin. Gusto ko lang i-conclude itong pag-aaral natin. Ito pa rin yung topic natin, two Adams. Siguro 3 bahagi itong two Adams natin. Kasi gusto kong matandaan natin talaga yung Word of God. Hindi natin hahabaan siya ngayon kasi wala nang COVID. Nung panahon, kahit 3 oras tayo mag-aaral, mag-sharing, talagang dibdiban. Bumalik na naman yung mindset natin, marami na tayong gawain. So because the human race is composed of the descendants of Adam, ang kanyang kasalanan nagdala ng kamatayan sa lahat ng tao. Ngunit mga kapatid, purihin at pasalamatan natin ang Panginoon, ang Diyos, ang Ama, na sa magitan ng Kristo na dinadala sa atin, kino-communicate sa atin ang Banal na Espiritu. Anyway, pag may chance kayo, may live kami dyan sa Jackson Heights, pakinggan mo. First time ever sa Jackson Heights, yung preaching ng senior pastor mismo. Pure and unadulterated. Reviewin nyo mga kapatid, live streaming mula noong Sunday hanggang kagabi. Prophecy na Christ-centered. Jackson Heights, Seventh-day Adventist live streaming, just in case. Punta na kayo doon sa message. Medyo mahaba din to. May similarity din kami ng pastor namin na mahaba mag-share ng word. Mga kapatid, no? So, purihin, pasalamatan natin ng Panginoon. Diyan kay Kristo, dinadala sa atin ang Banal na Espiritu. Binigyan tayo ng buhay na pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Yung tatay ko namatay, 10 years old ako. Tinatanong ko si mama, babangon pa ba siya? Babalik pa? Sabi ni mama, wala. Kaya hintayin natin ang pagdating ni Jesus. O mga kapatid, sa ganda ng katotohanan ito, hindi natin maabot, ang nararanasan lang natin yung kalahating katotohanan dito kay Adam. Kaya ito, hinihintay natin ang buhay na pag-asa sa maluwalhating pagdating ng ating Panginoong Hesus. Doon natin mararanasan ang great reunion ng ating mga mahal sa buhay. Hindi sila pumunta ng langit at nagbe-birthday doon taon-taon. Nandyan sila sa sementeryo, natutulog, naghihintay ng dakilang tinig ng pagtawag ng Michael the Archangel, ang ating Panginoon Hesus sa second coming. Okay? So yan, pinag-isa tayo. Yung buhay ni Adam, pinag-isa doon kay Kristo at pinanagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Ang summary nito ito. By nature, yung likas natin, we are spiritually dead. But in Jesus Christ, ginawa niya tayong
spiritually alive. Pangalawa, by nature, we are sinners. But in Jesus Christ, we were made righteous. Hindi natin mararanasan yan sa sarili natin o maintindihan. Pero yan ang ating kalagayan kay Kristo. Doon tayo kay Kristo makafocus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sinful. But in Christ, we were made holy and blameless. Hinatulan tungo sa kamatayan. But in Jesus Christ, we were justified, inaring ganap. Hindi iaaring ganap, kung hindi inaring ganap. Tayo yung mga anak ng mga mortal na tao. Ngunit kay Kristo, ginawa tayong mga anak ng Diyos. Anak na lalaki, anak na babae. Ang tungo natin, talagang impyerno. Ngunit kay Kristo, ginawa tayong pinaupo sa langit na bayan. Kaya we are citizens of heaven. Philippians chapter 3 verse 20. Tingnan nyo. Philippians 3:20. Mortal. Kahit anong gawin natin na mag-vegetarian tayo, ang pinakamahabang buhay sa mundo, si Methuselah, patay pa rin siya. Kasi mortal nga tayo eh. Damay tayo ng kasalanan ni Adam. Pero kay Kristo, ginawa tayong immortal, mararanasan natin yung immortality natin pagdating ni Jesus. Meron na tayo niyan. Kumbaga sa sa bangko, meron nakadepositong pera. Wala sa kamay mo yung pera. Sa iyo yon, pero wala sa kamay mo. Nando sa bangko. Ganon yung immortality natin kay Kristo. Tayo ay mahirap spiritually, ngunit kay Kristo, ginawa tayong mayaman spiritually. Marami tayong katotohanan, liwanag na ibahagi sa katotohanan, sa sanlibutan na nahulog sa kasalanan. Ito yung pinakamatindi. Ginawa tayong third-class citizen, lower than the angels. But in Jesus Christ, we were made first-class citizen. We are joint heirs with Jesus Christ. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa ang katotohanan, ito pa rin yung topic natin, Two Adams. Next week, Huwebes uli ng gabi dyan sa Pilipinas at Huwebes ng umaga dito sa Amerika. At kung ano mang ang time zone sa ibang lugar, mga kapatid, press lang natin to, share lang natin ang mabuting balita ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na pag-asa ng pagkabuhay na maguli sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. God bless us all. Amen. Brother Rafi. Brother Rafi. Maraming salamat, Pastor Effie, sa isang napakagandang paglalahad ng mabuti at walang balita na pinagkaloob ng Panginoon. At nakita natin ang ating kalagayan kay Adam, na kung saan ay tayong lahat ay makasalanan at we are bound to eternal death. Pero maraming salamat sapagkat hindi tayo hinayaan ng Panginoon sa ganitong kalagayan, kundi siya po ay nagbigay ng antidote o lunas dito sa nakakaawang kalagayan natin, na kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Hesus, upang sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, meron tayong buo at kompletong kaligtasan. At sa oras na ito, Pastor, ay nais ko pong basahin itong katanungan na ito. Kasi kanina, napag-usapan natin yung kay Adam ay tayo ay kamatayan, condemn and death. Tayo ay hinatulan ng kamatayan. Pero sa ating Panginoon Jesucristo, tayo ay inaring ganap sa pamagitan ng inaring ganap sa buhay na walang hanggan. So ang tanong po, ano po yung mauuna? Inaring ganap tayo o sinampalatayanan muna natin bago tayo aaring ganap? Mahirap maniwala, Brother Rafi, sa bagay na wala pa sa atin. So una yung inaring ganap muna tayo ng Diyos doon kay Kristo. At nung nalaman natin, narinig natin ang mensaheng ito, doon pa lang papasok yung pananampalataya. Kasi Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing the word of God.
So ano yung word of God sa verse 15? Romans chapter 10 verse 15? The gospel. So pag narinig natin ito, inaring ganap muna tayo ng Panginoon, yun ay mensahe. Ginawa ni Kristo nung panahon. Dahil may nangyari noon, pinaabot yung pangyayaring yun, yan yung balita, dumating sa atin, tinanggap natin, dito tayo ngayon mananampalataya. So una yung pag-aaring ganap. So, kasi may mga nagtuturo na once na tinanggap mo, agad-agad, you are justified. Yung pala, mauna muna yung justification. Oh. Ang Okay, tawag niyan, pakipaliwanag. ang tawag niyan kapatid ay ganito. Yung ginawa ni Kristo para sa lahat ng Diyos doon kay Kristo, ang tawag nun ay justification. Sa theology, tinatawag yan na universal justification. Pag narinig yan ng tao, tama din naman yung sinasabi nila, pero kailangan maging accurate yung statement. Papasok ngayon yung tinatawag na justification by faith. Papasok yan ngayon yung karanasan ng pananampalataya. So, Okay, maraming salamat. oo, yung karanasan natin, maranasan sa pamagitan ng pananampalataya, nung dumating na yung mensahe. Ang pinakamaganda dyan na example, meron si Ellen White example dyan, yung emancipation. Yung pag-declare ni President Lincoln ng freedom, hindi agad yan dumating sa lahat ng mga alipin. Pero pag-declare ng presidente, doon mismo yung kapangyarihan ng salita ng presidente, malaya na, wala nang mga slaves ngayon sa Amerika. Malaya na sila. Ang tanong, alam ba ng lahat? Naranasan ba nilang kalayaan? Hindi. So kailangan darating yung mensahe sa kanila na dineclare ng presidente, wala na palang mga alipin ngayon. Yung mga tumanggap sa mensahe ngayon, papasok ngayon freedom in faith. Tinanggap nila yun na freedom nila kay Abraham Lincoln kahit hindi nila narinig kay Abraham Lincoln mismo. Balita na lang yung dumating sa kanila. Part? Yan. So, nakikita ko na yung connection. So, ito pala yung layunin. Kung bakit tayo nag-aaral tuwing Huwebes na ating tinutuklas, discover the power of God's grace. Na itong kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon ang nagpalaya sa bawat isa sa atin sa ating pagkaalipin sa kasalanan, na itong kalayaan na ito ay dapat maipahayag sa lahat ng mga tao. Yeah. Para ito ay magiging, na ito ay yung good news. Ito yung walang hanggang pabalita na dapat maipabalita. Ayan, nakakuha ko na ngayon, Pastor. Ganda. Ang ganda. Talaga, oo. Kasi alam mo, Part, isang Holy Spirit ang magtuturo at magdadala sa atin ng liwanag at katotohanan kay Kristo. So ngayon, pag ini-enjoy natin ito, at least sa ating dalawa, at kay Pat Rico dyan, at sa mga nakikinig, ito din yung ibabahagi natin sa ating mga kapatid. Kaya una nga dito sa church, ipapadala ni Jesus yung kanyang mensahe dahil yung church ang magbibigay sa buong sanlibutan. Ngayon, pag hindi alam ito ng church, ang mensahe natin, totoo yun na darating si Kristo. Ngunit, yung motivation, doon naghihiwalay. Yung iba, sana wag muna si Kristo dumating kasi baka may judgment May judgment pa, wag muna. So dito mga kapatid, nakita natin na yung hatol natin na tinanggap kay Adan, tinanggap ni Kristo dun sa cross upang bigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Meron tayo ngayong buhay na pag-asa. Yan ang mensahe natin na ibibigay sa sanlibutan. Praise the Lord. Okay, isa pa, Pastor. Kanina ay pinag-aralan natin doon sa introduction yung 3 fundamental truths, di ba? Na lahat ay nilalang sa iisang tao, si Adam. Yung pangalawang katotohanan ay giniba o sinira ng kasalanan sa pamagitan ni Satanas sa isang tao, si Adam pa rin. Pero itong pangatlo, pagwasak na ito ay ni-reverse o binigyan ng lunas ng Diyos sa pamagitan ng isang tao, ang ating Panginoon Kristo. So ang tanong, kung sakali kaya, sakali lang, in the sake of discussion, kung sakaling yung Diablo o si Satanas ay nag-self-destruct, yung problema ba ng kasalanan ay nandiyan pa rin?
di ba, nag-self-destruct siya. Di ba? Yung problema ba ng kasalanan nandiyan pa rin? Anong ibig mo sabihin ng self-destruct? Yung nagkuhan na siya, he sees and ayaw na niya mag-exist. Bago pa niya tinukso si Adam? Ano Just in case? ito na. Itong panahon natin ngayon, kuhan na, pinili na niya na hindi mag-exist. Itong panahon natin ngayon. Hindi Masosolve na. ba yung problema ng kasalanan? Hindi na, no? Hindi na. Iisa pa rin ang ibig mo sabihin yung titigil na yung kasalanan? Kung in Hindi, case siya, gawin niya. yung author ng kasalanan. Kaya Eh, nga, hindi masosolve kasi nandyan na yung kasalanan na itanim na. Existing na yon. Kaya ang solusyon lang talaga dyan, kahit pag self-destruct si Satanas, ang magiging solusyon lang sa pagtigil, pagtapos ng kasalanan ay ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya doon kay Kristo sa cross. Mababasa natin yan sa Daniel chapter 9 verse 27 na tatapusin niya talaga ang kasalanan, ang pagsasalangsang at kasamaan. Iniquity, sin, and transgression doon sa cross. Si Kristo lang ang tatapos niyan. Kahit mag-self-destruct si Satanas ngayon, naisip niya ay hindi na ako. Wala. Isa lang ang magtatapos niyan. Isa lang ang papatay sa apoy ng kasalanan. The everlasting gospel. Amen. So, napakaganda. So, nakita natin yung ginawa talaga ng Panginoon, yung tinatawag na reversal dito sa damage na ginawa ng kasalanan, na yung author nito ay walang iba kundi si Satanas. Yung reversal na ginawa ng Panginoon, yung solusyon na ginawa ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, yung dugo ng ating Panginoon Kristo, ang tanging lunas o antidote sa bawat kasalanan dahil tayong lahat ay natuklaw ng kasalanan. So maraming salamat, Pastor IP, sa isang napakagandang pag-aaral na naman na ginawa natin. At iulitin natin, Pastor, yung ating paghimok sa ating mga tagapakinig na kung meron silang gustong linawin sa ating pag-aaral, ay huwag silang mag-atubili. Pwede naman nila tayong i-PM o kaya dyan sa ating chat box o kaya sa ating mga page para sa mga susunod na mga webes ay mapag-aralan natin. At marahil siguro kung loloobin ng Panginoon ay magkakaroon din tayo ng isa pang slot para sa mga question and answers. Siguro i-invite natin yung mga kaibigan natin na mga ngaral din para pag-aralan natin, pag-usapan natin yung mga issues na naririnig natin at yung mga bagay na hindi pinagkakasunduan ay naaral ay ating pag-usapan dito sa ating programa. So maraming salamat, Pastor. At ngayon ay makakarinig tayo ng awit. At habang ating mapagpakinggan itong awit na ito, ay namnamin po natin at pagbulay-bulayan natin yung ating ginawang pag-aaral sapagkat napakahalaga nito. Ito po yung magbibigay ng pag-asa sa atin. Ito po yung magbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso at higit sa lahat, katiyakan na tayo iniligtas ng Diyos kay Kristo. Who would have thought that I
infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You're the one that we praise. You're the one we adore. You give the healing and grace, Lord. Hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. You're the one that we praise. You're the one we adore. You give the healing and grace, Lord. Hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Our hearts always Isang napakagandang awit na inyong pinagkaloob sa ating Panginoon. At ngayon ay aking ibigay ang pagkakataon muli sa ating tagapagsalita, si Pastor Epi, para sa konklusyon ng ating ginawang pag-aaral. Pastor? Okay mga kapatid, purihin ang Panginoon sa pundasyon at kilos na kanyang ginawa sa magitan ng kanyang bugtong na anak, ating Panginoon Hesus, na dinadala ng banal na Espiritu. Kaya tayo ay magtatapos mga kapatid sa magitan ng tayo'y manalangin. Patrapi. Ama namin Yes, banal, Pastor. salamat. Alam namin na banal na nasa mga langit, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Muli kami nagpupuri bilang inyong mga anak na pinagkatiwalaan ng mensaheng ito sa liwanag at katotohanan ng dalawang Adam. Magkakaroon kami ng tamang pag-unawa kung paano nyo kami iniligtas mula sa aming karanasan. Gayunpaman, sa aming pagpatuloy na pag-aral, kinikilala namin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang patuloy maggabay sa amin sa lahat ng katotohanan upang ang katotohanan ito ay magbigay sa amin ng kalayaan mula sa pandaraya ng kaaway, prophetically at lahat na naman aspeto ng aming spiritual na lakad. Dinadalangin ko, Panginoon, lahat ng mga nakakapakinig ngayon, aming mga kapatid, na kaming lahat ay nagagalak sa katotohanan, liwanag ng inyong pag-ibig ng nagdadala ng kaligtasan. Dinadalangin namin ang mga kapatid na mayroong mga karamdaman, anumang sitwasyon sa kanilang buhay, na sila inyong hipuin na inyong kanang kamay ng kapayapaan at pagpapagaling. Higit sa lahat si Part Rani, ang inyong lingkod, aming kasama dito, na meron siyang karamdaman, na pagalingin niyo siya sa ngayon sa inyong kalooban at tatanggapin namin ito ay inyong dininig na. Ganon din si Brother Emelio, na inyong anak na meron din karamdaman, nasa banig ng karamdaman, ay siya rin ay inyong pagalingin sangayon sa inyong pangako, sa inyong kapangyarihan, makapangyarihan ka ng kamay ng pagpapagaling. At kung ano man ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid ngayon, dinadalangin namin mula from General Conference up to the local churches, lahat ng mga manggagawa ay ingatan, pagpalain, gabayan, at ang isang katotohanan ang dadalhin namin sa sanlibutan, the everlasting gospel. Sa ngayon, oras na ito, kami ay pansamantalang magtatapos ng programang ito. Ang iyong biyaya at pag-ibig ng magitan ng Panginoon Hesus na dinadala ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan. Kaya salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin sa pagkakataong ito na inyong pinagkatiwala sa amin. Lahat ito ay aming hinihiling, tinanggap na may pagpapasalamat lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at manunubos na si Panginoon Hesus. Amen. Amen. Praise God.
Maraming salamat mga kapatid sapagkat muli ay sinamahan niyo po kami sa ating programa at kayo po ay aming muli inaanyayahan sa susunod na Webes para sa ating pag-aaral. Pastor, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko yung ating mga kapatid, si Sister Shalom dyan sa Mindanao, sa Aluran. At ganoon din si Sister Yoli. Sister Yoli, miss ko na yung pickleball natin dyan sa inyo. At meron pa tayo dito si Sister Ging Alboro. Sister Ging Alboro, original yan member ng singing group namin doon sa Masbate. Nandiyan yata siya sa somewhere in the west. Mga kapatid nga pala, Sister Ging, Sister Shalom, at sino pa dyan? Sister Rose, nandito si Sister Rose kasama natin ngayon. Sister Ninita. Lahat ng mga nandito ngayon. Kung meron kayong pwedeng ma-video para sa ating mga special number na pwede natin ma-contribute dito, ipadala nyo lang sa mai-type natin sa aking epvillarwell@gmail.com para meron tayong mga iba-ibang mga music para sa ating special number. So, yan. Salamat sa ating mga kapatid. At nandyan din siyempre, si Ate Beth, si Ave Mortera, at Sister Nenita. So, lahat ng mga pakinig nito, salamat part. At ganon din sa ating partner dyan sa likod, ang aking inaanak, si Father Rico. Praise ng Panginoon. God bless, spread the word, and grow in the Lord. And we love you all in the name of the Lord. Part. Thank you, Pastor. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Sa pangalan po ng ating programang Discover the Power of God's Grace ay aming iniiwan ang katagang We love you with the love of the Lord. God bless us all. So amazing, and all these blessings that you